Analysis yung pinag-uusapan, wala nang tatalo dito sa ating next guest eh. No? Oo, kunin natin ang alas partner, Oo, isa sa political mga analyst. 4 alas, ha? Oo. Isang political heckler. Sabi niya, hindi political analyst. Wala iba kundi si Ronald Llamas. Boss Ronald, si Danny Buenafe at si Rica Lasso. Sek, baka nakamute ka po. Sek Ronald. Hindi ka po namin marinig. Ako. Ayan. Oh, naka-zoom ba? Naka-zoom sa kayo? Yes, naka-zoom ako. Okay, so malinaw ba ang signal mo? Baka pinutulan ka ng wifi, ha? Okay, ha? Kakatapos ko lang mag-conference eh. Okay. So ngayon, katatapos lang namin kay Senator Erwin. Sabi ko, para matapos na itong standoff kasi tinuloy pa rin itong Blue Ribbon Committee nila Marcoleta at saka ni Pia. Kahit yung mga reporter nanggigigil para matigil na tong standoff na to. Punyemas kayo. 'Di ba? Para matigil na tong kahibalan ninyo. Oo. Kahit yung mga reporter nanggigigil na din, mga minamahal 'Di ba? Para matigil na tong kaek-ekan nila. O anong masasabi ng mga political analyst dito? Mukhang sabi niya may 2 o 3. So kami ko, isa lang naman ang kailangan nyo para mabuo yung 13. For now ba, ano ba mga naririnig mo sa mga sources mo? Well, una, makikita mo kulang sila. Apat yung wala eh. Kanina. Minority na nga sila, nabawasan pa. So hindi natin alam kung anong plano ng apat. 2 Villar, Joel Villanueva, at saka si Bongo. Yeah. No? Ang problema kasi sa grupo nila, halos lahat may kaso. Halos lahat may kaso. Oy, totoo. Lahat ng nasa majority sa kanila may kaso. Una, si Robin Padilla, obstruction of justice in relation sa ICC. Si Bongo Sibato, ICC. Si Jinggoy nakakulong. Si Marcoleta sa 75 million SALN. Si Joel Villanueva, bribery plunder. Tapos si Chis Escudero. Most of the majority sa kanila may kaso. So, nakakatawa mang isipin, pero yung majority sa majority, mga sindikato. 'Di ba, mga minamahal? Diyos ko. Tapos si Alan Peter Cayetano na nagla-live selling na lang. Aray mo. So kaya makikita mo dito ngayon yung iba't ibang objectives. Si Alan Peter gustong kapito ko panatiling Senate President by all means. Aray ko, si Cayetano, kapito ko. 'Di ba, ang mga Ma'am Alicia, you're fine, no makeup and no lipstick. Thank you. Wala pong kakilay-kilay yan. Natural natin yan. Wala din tayong lipstick, 'di ba? So, wala tayong makeup. Thank you. Thank you sa nag-comment. Mark Bon Jovi Pangan. Yung mga ibang senador na kasama nila ay mapigilan yung kanilang mga kaso. No? Halimbawa, si Marcoleta, yung plunder case niya, si Joel Villanueva, etc. So, yun yung iba naman. At ikatlo, yung mga DDS na senador, mapigilan yung impeachment. So, may iba't iba silang mga layunin. Yung iba naman, yung Senate majority led by Senator Win Gatchalian, ang habol, protect the institution. Dahil kung magkakaroon ng stalemate, katulad na nangyari nitong mga nakaraang-araw, kung magkakaroon ng stalemate, hindi aandar ang gobyerno. Walang bills na maaprubahan, no? Walang appointment. Kaya nga idiot kung tawagin itong si Alan Peter Cayetano kasi hindi nga gumagana. Paano may mga bills na mapapaandar dyan? So we can't deny na si Alan Peter Cayetano is demonic, very evil, tapos may pa-Bible verse. Punyeta ka, Cayetano. Na maaprubahan, even yung budget hindi maaprubahan dahil nagsimula na yung budget season eh. So, babara sa Senado. Hindi lang ito usapin ng crisis sa Senado. Usapin ito ng crisis sa buong gobyerno. Kaya, At pansin nyo rin ba, mga minamahal, na nung na-elect bilang Senate President itong si Alan Peter Cayetano, lahat naging magulo. Totoo yan. Magulo na lahat. halimbawa, kung marinig yung mga nagrarally sa labas ng mga puwersa ni Marcoleta, ang sigaw na nila people power. At alam mo naman, kung saan papunta ang people power. Yung people power ay pagpapabagsak ng gobyerno. No? Doon yung direction nun. Kaya hindi pa tapos ito. Kahapon, today, bukas. Magpapatuloy itong ating miniseries. No? So, maluluto na Netflix. So ibig sabihin na So mukhang may maamoy tayong people power. May mga nagrarally-rally na, mga minamahal. Naamoy na ba ninyo? May mga people power na, may mga rally na. Diba? Isa na namang religious
group na naman ang pipilayan ng gobyerno, magrarally ng ilang araw diyan sa Manila, oo, para maabandona yung mga yung mga commuters, 'di ba? Diyos ko naman, pipilayan niyo na naman ng gobyerno. Naturingang may Diyos ko, no, pero balasubas mga ugali. Diyos ko. Kasi Ronald, itong pinili talaga nila itong Blue Ribbon Committee hearing today kasi sinasabi nga ni Senator Erwin, parang this is all part of a destabilization. Kaya ngayon, nag-rally sila ng kanilang support ng kanilang mga tao doon, ngayon daw sa Senado, kasi may naniniwala doon sa narrative nila. Di ba? So, tingin mo, after this, walang mangyayari, mahuhupa din to, pero eventually, sabi naman nila, we can still function because we have the numbers. Walang numbers talaga si Cayetano for now, even if he's the Senate President. Ang tingin ko, yung purpose nila dito sa kanilang version ng Blue Ribbon is to trigger something. Yes. Pero makikita mo, yung gusto nilang mga mag-testify, yung dati na. Oo. Yung Marines. Marines, no, yung abogado ni Saldico, hindi ito bago eh. Parang ito yung PGMN, no, ni Hero, pinagdikit-dikit ng kwento, tapos pinalabas na bago. So far, wala tayong nakikita bago. Pero ang mahalaga dito, it's meant to trigger something. No? Dahil nga, illegitimate na sila eh. Tapos tuloy sila nababawasan. Kulang na sila ng 4 eh. So they're very desperate. At kung desperate sila, ay pwedeng tumawid yan sa linya. Ang ibig sabihin kasi ng sedition ay pagpigil sa normal functions ng gobyerno. Medyo papunta na sila ron kung wala pa sila ron. Oh. Kaya in a way, pwedeng kasuhan niya ng sedition. Dahil para yung ginagawa nila is an attempt para barahan yung normal functions ng Senado at in a way, yung functions ng gobyerno. Hindi ako magkukulat kung i-occupy nila yung Senado. Although may hirapan sila dahil ang daming pulis. Yes. 1,300 trillion yan, may parating pa na 700, so 2,000. Oo. No? Pero ang sinasabi ko, meron silang objective. Mhm. Na isa doon sa objective nung kasalukuyang Senate majority ni Senator Win Gatchalian. But yung mukhang yung objective na yan ay kailangan pa muna nating hintayin kung kailan lalabas Sec Ronald. And we'd have to let it go earlier po muna ngayon kasi ipapasok po namin si Attorney Claire Castro. Meron po silang press con ngayon. Sec, we'll call you again soon. Pasensya na po. Pwede pa, masipag pa. Di ba pala, itutuloy po pala muna natin itong usapin. Okay. So, tanong po ako, I have a question din po kasi dito, no? Isa dun sa mga sinabi ni Senator Erwin kanina is a possible destabilization na binabalak nga nitong sila APC. Kung may destabilization man po, within the Senate lang naman po itong madidestabilize, hindi naman yung mismong gobyerno o administrasyon ng Pangulong Marcos. But if itutuloy nila itong destabilization na ito, dapat po ata mukhang someone needs to finally intervene and mediate na tapusin nyo na itong gulong ito dahil a destabilization process will not really do any good. Totoo yan, mga minamahal. Yung destabilization, wala pong magandang naidudulot yan. Wait lang. Oo, yung destabilization, wala pong naidudulot na maganda yan. Pipilayan lang nila yung gobyerno tapos mag-change ng leadership tapos yung ending gusto nyong i-elect si Sara Duterte na isa ding magnanakaw. So, Diyos ko, ano na mangyayari sa Pilipinas? Kawawa. 'Di ba, mga minamahal? Alright. Sa Senado. Aha. Una, hindi makikialam niya ng Supreme Court to resolve that. It's something internal sa Senado. So, sino makikialam dyan? Yung executive. No? Yung Congress at saka yung executive, yung lower house, sasabihin nila sino yung legitimate. At malinaw, ang legitimate ay yung kasalukuyang majority ni Senator Win Gatchalian. So, hindi sila titigil sa Senado. Kung mag-destabilize ka, hindi lang Senado. Dahil pag dinestabilize mo ang Senado, dinestabilize mo ang buong gobyerno. Inuulit ko, walang gagalaw. Sino mag-approve ng budget? Sino mag-approve ng BICAM? Ito mga bills na priority bills. Sino mag-appoint sa mga nakasalang? Tignan mo, dahil sa katarantaduhan mo Cayetano, ang daming bills na nakasalang ang na-postponed. Ang daming mga laws ang na-delayed. 'Di ba? Pinipilayan mo ang gobyerno ngayon na pinalitan ka ng bago, mag-iiyak ka, magngangawa ka. Diyos ko naman, still dinadaan ka pa rin sa due process. Tandaan mo yan, Cayetano. Commission on appointments. Sec, sorry, opo. Sec, sabi po kasi kanina din ni Attorney Rene Solimento, framer of the 1987 Constitution, na nailagay na yun na the Supreme Court can mediate if someone will file a motion. Dito nga sa motion for quo warranto para dito nga sa nangyayari sa Senado. Yes, theoretically, the Supreme Court can intervene, no? At dahil yun ang highest court Pero ang tradition ng Supreme Court ay huwag makialam sa isang co-equal branch of government. Ibig sabihin, hanggat maaari ayaw nila makialam. Dahil ayaw din nila na pakialaman sila. No? So, kailangan ng talagang something extraordinary para makialam ang Supreme Court.
I agree with Attorney Sarmiento na pwede theoretically makialam ang Supreme Court. Pero it will take something very extraordinary para makialam sila sa isang co-equal branch of government. No? Okay. Yun na lang sinasabi ko. Kaya for now, ang Sana sa ano din, no, sa impeachment din, mga minamahal, hindi rin makialam yung Supreme Court dito. Although mukhang hindi naman makikialam ng Supreme Court dito kasi lahat naman ng rules sinunod ng mga naghain ng impeachment kay VP Sara Duterte. So Supreme Court has no reason, 'di ba, to delay the impeachment again and again and again. 'Di ba, mga minamahal? So alam ninyo yung kaganapan na 'to, sa totoo lang, ano lang 'to, pakana 'to lahat ng impeachment ni VP Sara Duterte. Yung pinaka-top tier dito is yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba, mga minamahal? Ay nako, Alan Peter Cayetano, resign ka na, now na. Nakakahiya. So, nakaka 40 minutes na tayo, mga minamahal. So, magbabalik muli si Mima, host ninyo, maya-maya dahil meron po tayong meeting na pupuntahan. Ingat, mga kababayan. Shoutout Eric De La Cruz, Max Safe, ZYZ. Shoutout, ingat, mga kababayan. Like po. And comment kung taga saan kayo para nang nasa-shoutout